Papakita ko po sa inyo kung ano po yung mga eksena after po ng aming pagluluto o aming Mga Marites! Tayo magugang plato! Ayan po. Si Kuya Rowel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda nga po. Na-appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po? Nandito po si Kuya Raul at kasama natin sila Tia Celsa. Katapos lang po namin kumain ng ating niluto. At ngayong araw po mga amigo ay papakita ko po sa inyo kung ano po yung mga eksena after po ng aming pagluluto o aming pagpapakain dito. So marami nagtatanong sino daw ang naglilinis ng bahay, sino naghugas ng plato. At alam niyo po, pakikita ko po sa inyo kung paano ang eksena kapag natapos po ang aming pakain. So ayan po mga amigo, usually po sila Tia Celsa at saka si Pasensya ang naghuhugas ng plato. At minsan sila Celia at si Sandra. Pero ang totoo po niyan, si misma po ay malaking bagay, malaki pong ang partisipasyon para sa paglilinis din po. So ayan, may natira pang kanin. Ayan, mamayang gabi yan. So ganyan po mga amigo. Kasi marami nagtatanong sa amin kung sino ang naghuhugas ng plato, sino ang naglilinis ng bahay. Si Misma, kadalasan po siya ang tagawalis dyan. Tapos, ayan, panoorin niyo po mga amigo kung paano nila lilinisin lahat yan. At paano nila huhugasan. So, napakarami po ng bahay ngayon. Tingnan niyo po mga amigo. Oh, ayan. Kalat-kalat. Tapos, syempre, marumi din ang kusina. Ganyan po. Sinigang lang niluto namin pero napakarami pong kalat. Pero, lagi pong kasama si Chamame sa paghuhugas ng plato. Tapos, pagkayari niyan, sa labas sila maghuhugas ng pinggan. Maaga pa po kasi dito, kaya ayan, makikita natin ang paglilinis po ng mga Afrikana. At habang si mismo po ay nagwawalis, ayan, si Nena po, na kanina pa iniinis si Jose. Alam ginagawa sa'yo? Sinisipa-sipa kayo, no? Nakita ko yung paa gumagalaw eh. Naninipa eh. Sinisipa si Jose. Nena. Sino maganda, Nena? Ken Guapa? Ha? Ken Guapa? Taba na ni Nene, oh. Laki ng tiyan. So, dati ang payat eh. Ngayon eh, taba na naman eh, oh. Apakakit ni Nena, oh. Gorda! Ken Gorda! Nena Gorda! Si misma po talaga, masipag yan. Kahit sa pagka nagpupunta po ako dito, nakaabutan ko, siya ang naglilinis dito sa bahay. Tapos si Alyan, siya ang naglalampaso. Pero yung walis-walis, ayan, si misma po. Si Celia ay masama ang pakiramdam, kaya si Pasensya ang maghuhugas ng plato at saka si Tia Celsa. Ayan po, samahan po natin sila sa paghuhugas ng mga plato. Marami nagsasabi na bakit di nalang bumili ng paper plate o disposable. Alam nyo po, nakakahinayang kasi sobrang mahal po ng mga disposable na plato rito at saka baso. Ang disposable na baso po dito at saka paper plate, nagkakahalaga po ng 300 pesos. Ilang piraso lang po, nasa 20. Nasa 20 piraso, mga ganun po, ang halaga po ay 300 pesos na. Hay gente preguntar a Chamame, Filipino preguntar, ¿quién lavar plato cuando terminar nosotros a comer? Yo. Sí, yo ha dicho Chamame y Pasensya. Sí.
eso lo hacía antes, cuando ella no, aquí yo sola, Ajá, pero con Sandra. Sandra. Pero ahora es aquí con el celular, Ajá. aunque por la noche lavamos todo bien limpio, secar, Ajá. yo colocar. Mhm. Mamá Marites, tayo, maguga plato. Ayan ang mga eksena po mga amigo. Ganyan, madalas. Minsan, pagka gabi na kasi, hindi ko na siyempre nakikita. At hindi ko na pinakikita kasi inyo kung hindi ko na pinakita sa inyo kung paano sila naghuhugas ng plato. Kasi kadalasan umuwi na ako. And then marami nagtatanong mga amigo, bakit wala silang lababo? Ano? Chamame, hay mucho gente preguntar por qué mucho guineano no tiene lavabo. Nosotros acostumbrar para lavar río. Antes. Plato, Hasta ahora. Antes, Ajá. río, ahora río poco. Ajá. Ahora pozo, agua para todo. No quiere lavabo? Poco casa tiene lavabo. Así. So, ganun po pala. Kaunti lang po sa kanila ang merong lababo. Sabi ni Tia Celsa. Kasi napansin ko rin ang mga Ginyana po kadalasan sa baba lang po sila naghuhugas ng kanilang plato. Wala po sila talagang lababo. Pero sabi ko kay Chamame, etong pinapagawang bahay ay lagyan ng lababo para po magandang tingnan. Tsaka syempre, ang uupa dito ay kumpanya. Kapag kumpanya ang uupa, naturalmente dapat ay mayroong lababo. Hindi po pwede na kagaya ng mga bahay nila na walang mga lababo. Yung mga ganyan mga bahay po. Yan, mga wala pong mga lababo. Kagaya po ng mga umuupa kila Papa Bonggay, wala pong lababo. Pero alam niyo po, ang nagustuhan ko sa mga Ginyano, napakalinis po nila. Napakalinis po nila sa paghuhugas ng mga plato, paghuhugas ng mga kawali. Pag nakita niyo naman yung kusina nila, di ba? Napakalinis ng kusina nila. Tsaka yung mga kaserola. Oh, mas gusto nila talaga na ganyan. Mas gusto nila na maghugas ng plato sa baba. Tapos ginagawa ni Chamame, nilalagyan pa ni Chamame ng ng lihiya. Nilalagyan niya ng Clorox. Ganun siya. Iba sila Chamame maghugas ng plato. Kino-Clorox nila. Kahit sa mga damit-damit. Ganyan. Kaya po ayun mga amigo, sa mga nagtatanong po, inuulit ko po, si Pasensya, si Chamame ang kadalasan naghuhugas. Pero sila Sandra, sila Celia, naghuhugas din naman. Pero kadalasan talaga si Chamame at si Pasensya. At dati nung wala si Pasensya, sabi ni Chamame ay si Sandra nga at saka siya ang naghuhugas ng mga plato. Kaya nga sabi ko kay Pasensya, sa ibang araw po ay isusurprise namin ito dahil po napakabait po nitong kapitbahay ni Chamame na to. Sa lahat ng kapitbahay ni Chamame, ito talaga yung natuwa ako nung sila yung umupa doon kila Papa Bonggay dahil napakabait po nito. Wala akong masasabi kung hindi sabi ko mainam na lang na ito ang naging kapitbahay nila Tia Celsa. Chamame también, no? Ginyano, cuando lavar plato, pone lihia, no? Sí. Oh. Kayo po ba mga amigo, naglalagay kayo ng Clorox sa inyong mga plato? Yun yung napansin ko sa kanila Naglalagay sila ng Clorox sa kanilang plato pagkatapos na hugasan. Yung huling banlaw. Sabi ko nga hindi naman natin na i-video na. Hindi naman natin na i-video na yung mga ganito dahil syempre pagkayari ng video okay na yon. Pero ang daming curious Ang daming curious kung bakit sino daw naghuhugas. Sabi pa nga ng iba, bumili na daw ng paper plate. Pero naunawaan ko po sinasabi nyo na nakakapagod po talaga ang paghuhugas ng plato. Kagaya niya si Chamame ang nagluluto. Tapos siya pa rin yung hugas ng plato.
Marami pong nagtatanong mga amigo, bakit daw po puro si Tia Mami ang nagluluto sa feeding program? Bakit daw hindi kasama yung mga nanay? Yung mga nanay po kasi nila, yung mga ibang bata dito, yung iba po nagkatrabaho, yung iba naman po ay hindi nagpupunta talaga kay Tia Mami, yung mga bata lang. So, wala pong choice kung hindi si Tia Mami ang pwede magluto. At minsan si Pasensya po tumutulong po sa paghihiwa ng mga sangkap para po sa niluluto natin. Aha. So ayun po mga amigo, sa paglilinis po ng mga kaserola, sa paglilinis po ng kaserola, para daw po maging maputi yung mga ilalim, lalo na kung gamit nila ay doon po sila nagluluto sa may kalana de kahoy. Siyempre maitim po yung kaserola. Ang gamit po nila ay buhangin at saka sabon. Pero walang complain. Kahit na nagtatrabaho yung mga yan, walang ka-complain. So ayun pa mga amigo, matatapos na po ang paghuhugas ng plato. And then pagkayari niyan, yung kusina naman, aayusin ni Tia Celsa. Napalitan na po yung ano niyan. Napalitan na yung tubig. Hindi ko nakitang ibinidyo kanina eh. So ayun po mga amigo. Alam niyo na po kung sino ang naghuhugas ng plato kapag tapos namin magpakain dito. Tapos yung mga bata, pagkayaring kumain, kanya-kanyang uwi na po ng bahay. Kadalasan po kasi after nila maglaro, diretso po kila Tia Mami para kumain. Sabi ni Tia Mami mga amigo, tinanong ko siya, hindi ka ba napapagod Tia Mami na lagi kang nagluluto para sa mga bata? Ang sabi ni Tia Mami ay gusto niya yung kanyang ginagawa. Masaya siya na yung mga bata ay nakakakain at matutulog ng busog. So, kaya po nung nasa Pilipinas, lagi niyang sinasabi yun sa amin na Raul, yung mga bata namimiss ko na magluto para sa mga bata. Ayan po. Tapos na po maghugas ng plato si Tia Celsa at saka si Pasensya. At syempre, ayan, nakawalis na po. Nakawalis na po ang mga bata. Nakawalis na si Misma. Tingnan naman kasi ang kanilang kaserola mga amigo, napakalinis po. At napaka masinok. Pagkatapos silang kumain talaga, hugas na ng plato. So ayan po. Ganyan po ang eksena dito sa bahay ni Tia Celsa after ng feeding program. Para donde? Para fregar. Sige. Magmamap daw. Na-map na po ni Alima yung loob, tapos si Misma po dito. Tulong-tulong po ang mga magkakapatid sa paglilinis ng kanilang bahay. At meron po silang gamit na pregoselo. Alam niyo po sa Pilipinas mga amigo, hindi kami gumagamit ito. Nung umuwi ako, naghahanap ako nito sa mall. At wala akong nakita. Eto, pregoselo po ito para po sa tiles at saka sa mga semento. Ang bango po nito, lalagay niyo po sa tubig, tapos ito na po gagamitin niyo pang mop. Dati ang ginagamit namin Downy. Pero napunta ako sa Africa, may mga ganito palang mga bagay. Tia Mami, tulog cansada de preparar de comida cada día, porque nosotros cada día nosotros preparar comida. Yo cansada, pero yo contenta, porque todos los niños cada día comer aquí, mayor, niño, todas las personas comer aquí. Yo contenta, así, yo querer así, me gusta a todos los niños así. Sí. So ayun pa mga amigo, yun lamang po ang ating video for today. Maraming salamat po sa panood ng video na to. Thank you po sa walang sawa niyo pong pagsuporta sa ating video. Salamat po mga amigo. Share niyo po ang ating video please. Por favor. Maraming salamat po at i-like niyo na rin po. Salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta. Salamat, adios, hasta mañana. Ciao. Bye bye. Gracias. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.